Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan at ng mga punong saserdote at mga skriba, at kanilang ipapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, wag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Anong maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, at kasama ang kanyang mga anghel. At sa panahong iyo'y gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Noong nagdaang linggo po, natunghaya natin, tinatanong ng Panginoon ang kanyang mga alagad, Sino ako para sa inyo? At hindi kaagad nakasagot yung mga apostol. At si San Pedro ang sasagot para sa kanila, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At pagkaraanan pupurihin ng Panginoon si San Pedro. Hindi ang anumang karunungan sa mundo nagpahayag sa iyo niyan, kundi ang aking amang nasa langit. Kumbaga sa classroom siguro, sabi ng Panginoon, very good, excellent, 100. Pero itong linggo na to, kadugtong po ito ng Ebanghelyo last week, ito naman ngayon si San Pedro, na nagpapahayag ang Panginoon na mangyayari sa kanya, maghihirap siya, mamatay siya, usigin siya, pero muli naman siya mabubuhay after 3 days. Sabi po dito, inaya ni San Pedro ang Panginoon sa isang tabi. At saka pinagsabihan, Panginoon, huwag na bang itulot ng Diyos? Hindi dapat mangyari ito sa inyo. At sasabihin naman ng Panginoon, Lumayo ka, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. -20. Diba? Pag-isipin po natin, ano nangyari? Pero una, magandang maunawaan po, hindi sinasabi ng Panginoon walang hiya si San Pedro. Diba? Kuminsan kasi ganun eh. Lumayo ka, Satanas. Sino tinutukoy mo? Diba? Hindi tinutukoy ng Panginoon si San Pedro na Satanas. Sa English, mas ma-appreciate po natin kasi ang sinabi ng Panginoon, hindi go away, Satan. Ang sinabi ng Panginoon eh, get behind me, Satan. Doon pa lamang po sa pananalita na yon, sinasabi ng Panginoon kay San Pedro, yung iniisip mo, hindi yan sa Diyos. Kung una sinabi niya, ang nagpahayag sa inyo ng Diyos at hindi ang mundo, ngayon sinasabi ng Panginoon kay San Pedro, huwag kang madaig na iniisip na yan ng mundo, ang isipin mo ay yung sa Diyos. Kaya sinabi niya, get behind me. Doon, kung tutuusin, inaanyayahan ng Panginoon si San Pedro, learn from me. Iniibig sabihin po ng get behind. Lumugar ka doon sa likod ko.
maging disipulo kita, maging tagasunod kita, at ang isipin mo hindi ang sa mundo, kundi ang sa Diyos. Ano nga ba yung inisip po na yon ni San Pedro? Ano nga ba yung marahil sa loobin ni San Pedro na sabihin niya, Panginoon, wag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Kayo nga, sabihin nyo nga sa katabi nyo, mamamatay na ako, kukunin na ako ni Lord. Oh. Ano kayo sasabihin ng katabi nyo? Buti nga, mainam-inam. Sumama ka na, huwag ka nang tumanggi. Ngayon na. Di ba? Pwede po, ganun po ba? Pero hindi ba kahit dumalo ka sa isang may sakit, o mabalita mo sa ano sa sinasabi mo? Lumaban ka. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Malalampasan mo yan. Yung sinabi ni San Pedro sa Panginoon, normal na sasabihin natin, bakit? Sinong may gusto na maghirap, mamatay, usigin, kung ikaw'y nagmamahal? Yung nga lang, matututunan po natin na sa pagmamahal, hindi po pwedeng puro sarap. Kung yung magulang, ang ibibigay lang niya sa kanyang anak, mabuti, di niya tuturuan magtrabaho, huwag mong gawin yan, ganyan-ganyan. Lalaking palalo, lalaking tamad, lalaking tanga. Diba? Pero alam natin, sa pagmamahal, nandun yung tinatawag nating tough love. Di naman ibig sabihin sasaktan mo. Kaakiba talaga ng tunay na pagmamahal ang pagsasakripisyo. Ang pag-aalay ng sarili, ang pagtitiis. At yung mga bagay na yan ang nagpapatingkad at nagpapatibay ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang aral ng Panginoon, pasanin natin yung krus na yan. Nandun na limutin natin yung ating sarili. Hindi para pabayaan ang ating sarili, kundi isipin. Paano natin lubos na maibibigay na may pagmamahal ang ating sarili sa iba. At yan ang landas ng tinatahak na isang Kristiyano. Si St. John Paul II, nung nagsalita po siya nung araw sa ilan sa mga World Youth Day celebrations, tumatak po yung sinabi niya na yon. Simpleng-simple, pero siguro yun po yung masasabi nating, ito yung pagpapasa ng krus. Ito yung pagtitiis. Ito yung pagkakaroon ng pananampalataya at pagmamahal. Sabi po niya, remember the past with gratitude. Sabihin niyo nga po, remember the past with gratitude. Live the present with enthusiasm. Live the present with enthusiasm. Look forward to the future with confidence. Look forward to the future with confidence. Yun po yung sinabi niya. Remember the past with gratitude. Live the present with enthusiasm. Look forward to the future with confidence. Sa unang tingin, parang isang masarap lang pakinggan na tandaan na quotation. Pero pag tinignan po natin, una, live the present with enthusiasm. Mabuhay tayo sa araw, sa bawat araw ng ating buhay na mayroong sigla. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang buhay? Di ba? O mukhang may saksak lang na tubo yan. Humihinga ng konti. Di ba? Ano nga ba po yung buhay? Yung buhay, merong kang sigla. Meron kang galak. Meron kang saya. Hindi nangangahulugan na wala kang sakit, wala kang problema, wala kang iniintindi. Merong mga tao, makita mo, papatay-patay. Minsan meron po ako dinalaw, naalala ko po noon, na nabubuhay pa po siya kasi meron siya sakit nun eh. Pagdalo ko sa kanya, siya pa kagad yung naunang bumati, Father! Talagang punong-puno ng boses niya yung kwarto. Tapos nagliliwanag yung mukha nun si Aling Clarita po yun noong araw. Tapos, nagdasal kami, stage 4 cancer po siya. Pero habang kasama mo, hindi mo mararamdaman yung naghihintay na lang pala siya. Hindi, para sa kanya, bawat araw, hindi niya sasayangin yun na
hindi siya magdudulot ng kagalakan sa kapwa. Hindi po yun madali. Pero pag-iisipin po natin, hindi natin kailangan dumating doon sa dulong bahagi na yon ng buhay. Ang pinakamahalaga, ito ngayon. Hindi lahat ng mga tao ngayong araw na to, katulad natin, gumising at bumangon. Meron iba kasi tulog pa hanggang ngayon eh. Pero gumigising, saka bumabangon. Pero merong iba hindi na talaga gigising at hindi na talaga babangon dahil pumanaw. Pero tayo, sa mahiwagang kalooban ng Diyos, binibigay sa atin yung araw na to. At isulit natin. Mabuhay tayo ng lubos, mabuhay tayo ng ganap. At paano po yun? Sabi ni St. Paul, tatlo yan, faith, hope, and love. Mabubuhay tayo ng mayroong galak at may sigla. Kung nabubuhay lagi tayo ng may pananampalataya. Kaya nga po, sabi ni San Pablo sa second reading, maikli lang yung sinasabi ng second reading, sabi niya, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Pag hinayaan mo yung isip mo, madaig na mga alalahanin ng mundo na to, mamamanglaw ka. Lalo-lalo na kung may problema ka o may sakit. Ano sabi ni St. Paul? Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Nang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung isip ka ng isip, walang mangyayari. Anong gawin mo? Magdasal. Magdasal nang mabatid natin ang kalooban ng Diyos. Magdasal hindi lang paglinggo. Magdasal araw-araw. Magdasal sa bawat pagkakataon na meron tayong pag-aalinlangan o meron tayong iniisip o meron tayong naalaala o iniintindi. At ano po yung laman ng dasal natin? Na mabatid natin kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Pag yan ang nasa sa loob po natin, sa anumang bagay nakakaharapin natin sa bawat araw, ang isipin natin anong mabuti, ano nakalulugod sa Diyos, ano yung tunay na ganap. What makes us perfect. Katulad ng Diyos, na makatulad tayo sa Kanya. Sigurado po yung bawat araw sasabihin natin, kulang pa yan. At kung mapagod pa man, masaya ka pa din. Bakit? Dahil alam mo, sa abot na yung makakaya, sinikap mo na maisulit yung buong maghapon o bawat araw ng buhay natin. Ikalawa, sabi po ni St. John Paul II, remember the past with gratitude. Lingunin natin yung nakaraan ng mayroong pagpapasalamat. Kuminsan mayroong mga tao kaya hindi sila umusad-usad, nililingon nila yung nakaraan tas binabaon nila yung sarili nila doon. Hindi nila makalimutan yung mga sakit, hindi nila makalimutan yung mga pangit na nangyari sa kanilang buhay. Pero lalahanin po natin, pag nililingon natin yung nakaraan, hindi para tignan yung hindi mabuti o masakit o pangit. Pag tinignan natin ang nakaraan ng may pagpapasalamat, ano nga ba yung pagpapasalamat natin sa nakaraan natin? Ano man yung pinagdaanan natin na yan? Para makita natin yung kabutihan. Sabi ni St. Paul doon sa una, faith. Live the present with faith. Dito sa pangalawa, remember the past with love. Yun po yung pangalawa. Pag tingnan natin ang nakaraan, masarap balikan ang nakaraan. At pag binabalikan natin ang nakaraan, ang masarap balikan sa nakaraan, yung pag-ibig. Yung mga munting pag-ibig na yun, yung mga munting tagumpay natin na yun. Kuminsan nga po kasi, pag nandun yung may problema o may sakit, nadadaig ka nun. Hindi sasabihin mo, parang gusto ko nang bumitaw, ayoko na, di ko na kaya. Pero pag binalikan mo yung nakaraan, kung pwede mo lang i-rewind, makikita mo, yung sinasabi mo ngayon, sinabi mo na din dati. So, yung sabihin sa iyo, bumenta na yan. Nag-aarti ka pa ngayon, sinabi mo na rin na nakaraan yan. Ay, di ba yung nanay na nanganganak, habang nagle-labor, galit na galit doon sa asawa, ikaw may kasalanan yan. Di ba? Ayoko na. Pero nakatatlo. Di ba? At pag-isipin po natin, ba't natin inaala-alay nakaraan? Hindi para panghinaan tayo ng loob,
makita natin kung papaanong yung pag-ibig ginabayan tayo at nagtagumpay. Yun po yung paglingon natin doon. At isipin natin kung ito talagang pinagdadaanan natin ang pinakamahirap. Kung yan yung parehong damdamin natin sa nakaraan at pinagtagumpayan natin. Imagine niyo po, pag pinatagumpayan mo to, at nalampasan mo na rin naman yung mga ganitong bagay sa nakaraan. At kung ito'y pinakamabigat na maaaring kaharap mo ngayon, ano pa yung bibigat sa hinaharap? Wala. Pero pagtatagumpayan natin lahat yan, kung nandun yung puso natin na maalab sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, yun po yung sinasabi ni Jeremias. Nangangaral ako, sinasabi ko, karahasan. Pagkasira. Kasi yun ang sinasabi ni Jeremias sa mga Hudyo. Kung di kayo magsisisi, lulupigin kayo ng mga dayuhan. Sisirain ang Jerusalem. Pero anong sagot ng mga tao? Pinagtatawanan nila ako at inuuyam. Dahil pinahahayag ko ang iyong salita. Sa buhay natin, sa paninindigan sa Diyos, yan yung mararamdaman natin. Magsalita ka para sa katarungan. Magsalita ka para sa laban sa karahasan. Hindi ka papansinin. At pwede mo sabihin, ayoko na. Titigil na lang ako. Pero ano po yung sabi ni Jeremias sa dulo? Para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong salita. Hindi ko kayang pigilin, hirap na hirap akong magpigil. Kung minsan nasasabi po natin yan, pero alam natin sa puso natin, nandun yung pagmamahal ng Panginoong Diyos. Kaya pag tiningnan natin na nakaraan ng may pagpapasalamat, makita po natin, ang daming bagay ang nangyari sa buhay natin na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Kung kaya magmula doon sa nakaraan, ano mangyayari? Hindi ka mag-stagnate. You move forward. Kaya sabi, look to the future with confidence. Yung takot, yan yung pipigil sa atin para gumawa tayo ng mabuti o manindigan tayo para sa tama. At pag tinanong natin, anong kabaliktaran ng takot? Ano yung antonym? Pag sinabi natin, takot, ang kabaliktaran nun, katapangan. Ano yung opposite ng fear? Courage. Pero sa buhay, katapangan nga lang ba? Para makaharap ka sa hinaharap? Sa mata ng pananampalataya, ang kabaliktaran po ng takot, agam-agam o pangamba ay tiwala. Kaya sabi, look to the future with confidence. Ang ibang salita para po sa confidence, trust. Trust in the Lord. Kaya makalilingon tayo ng mayroong pag-asa. We look forward to the future, not just with confidence, but with hope, because we have a good and loving God. Dahil ang Diyos ay divine mercy. Kaya ngayon na napakagandang ipinahayag sa atin kay Santa Faustina na dasal sa Panginoon. Jesus, I trust in you. Pag dumadating ka doon sa punto na hindi mo alam at hindi natin alam kung ano naghihintay sa atin sa kinabukasan. Matutulog tayo sa bawat gabi, hindi natin alam kung anong itsura ng bukas. Kahapon sabi namin, sana wag naman na umulan ngayon. Hindi natin alam, buti hindi po umulan, kaya malamig. At sana tumigil na. Yun po yung tiwala. Tiwala dahil alam natin ang Diyos, hindi tayo pababayaan. At yun yung napakahalaga sa pagharap natin sa kinabukasan. Pag nandun yung pananampalataya, nandun yung pag-ibig,
laging mayroong pag-asa. Sa unang pagbasa po natin, sabi po doon, Panginoon, ako yung hinikayat at sumunod naman ako. Pero alam niyo po sa English, hindi po sinabi doon, Panginoon, ako yung hinikayat. Ang sinabi po sa English, pag binasa niyo sa Bible, Lord, you duped me and I obeyed you. Yung pong salitang dupe, D-U-P-E-D, ang ibig sabihin po nun parang niloko mo ko, kinumbinsi mo ko, pinaniwala mo ako, kaya ako nahikayat at sumunod ako. You duped me. Sa karanasan po natin, nung binabasa ko po yan, paano nga ba yung ito yung ngayon, ito yung nakaraan, paano ngayon sa hinaharap? Pag sa hinaharap, nandun pa rin yung takot, kaya nandun yung tiwala. Nung binabasa ko po yan, sumagay sa isip ko, ito yung karanasan ng bawat isa sa atin. Nung naordinahan po akong pari, 1990, sabi nila, pag nagpari ka, maraming blessing. 5 months after, namatay po yung kapatid ko. 5 buwan lang, pagkaraan. Namatay po siya Pentecost. May 19, pista ng Pentecost. Namatay siya na nagpo-procession pa po yung mama at papa ko noon dahil may procession sa baryo. At pag binabalikan ko po yun, sabi ko, ano to? Hindi po madali yung mga bagay na yun, pero kailangan maging matatag. Lalo pat batang pari po ko yung, siyempre, sermon mo. Ano sermon mo? Sermon ko ba na good time ako ni Lord? Sermon ko ba na, ano nga ba ibig sabihin nito? Pero alam niya, paglipas ng panahon, ito rin po yung gusto kong sabihin. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa hinaharap, pero ang mahalaga, nangapitan lang kami sa Panginoon. At yun po yung gusto ko ding sabihin. Lord, you duped me. Sabi ko, pinasakay ako ng Panginoon. Bakit? Kasi pag binabalikan ko po, kung namatay yung kapatid ko, bago ako naordinahan, malamang di na tayo magkita-kita. Dahil panganay po ako eh. Siyempre, isipin ko, sino tutulong sa mga magulang ko? Sino makakasama? Tatatlo lang po kami. Ako yung una. At doon, saka ko naintindihan, marunong talaga ang Diyos at puno ng awa. Yung mga bagay na nangyaring sumunod, wala sa plano. Pero kung nandun yung pagtitiwala mo sa Panginoong Diyos, mararamdaman mo lagi ang Panginoon na kasama mo. Kayo marahil meron din ganong mga karanasan. Diba? Kung sa iyong profession, sasabihin mo, hindi ko naman gustong mag-teacher. Hindi ko maintindihan. Dito ako nauwi. Hindi ito yung trabaho na pinapangarap ko, pero dito ako dinala ng Panginoon. O lalong higit, tingnan mo ngayon yung katabi mo, kung yan yung asawa mo. O sabihin mo, you duped me. O, di ba? Dami-dami ng ligaw sa'yo, ba't yan ang sinagot mo, pinakasalan mo? Ang daming bagay na nangyari sa ating buhay, ang hirap ipaliwanag. Pero kung nandun yung pagtitiwala at pagmamahal, nandun yung pananampalataya, nandun yung pag-asa, nandun yung pag-ibig, mapagtatagumpayan natin lahat. Kaya nga huwag tayo mag-alinlangan. Huwag tayo magdalawang isip sa krus ng Panginoon. Dahil ang krus na yan, buhay at pagmamahal. Sa pagkapatuloy nating pagdiriwang, hilingin natin laging buksan ng Panginoon ang ating isip at mga puso upang mayakap natin ang krus na yan. Upang yumabong ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa ating puso. May padama natin sa bawat isa, sa bawat araw ng ating buhay. Nagpapasalamat sa lahat na nangyari sa nakaraan. Humihiling ng patuloy na paggabay sa bawat bawat ngayon. At nandun na puno ng pag-asa na lumilingon patungo sa hinaharap, sa kinabukasan. Amen.